programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa kaming marinig. Malalaman na ba nila Giselle at Robert ang mastermind sa pagkidnap sa papa nila? Sasabihin na kaya ni Dax ang katotohanan? Magandang araw at ito na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga ni Dax ang sasakyan ni Eric habang nagmumotor ito. Galit naman na hinuli ni Eric si Dax at dinala niya ito sa presinto para pagbayarin sa danyos ng sasakyan niya. Nakikiusap si Dax kay Eric dahil wala siyang pambayad. Pero hindi pumayag si Eric na hindi siya bayaran ni Dax. Kaya naisipan ni Dax na humingi ng tulong kay Moira. Sabi ni Dax na may tatawagan lang siya at pinayagan naman siya ng pulis. Bumaba muna si Dax at agad tinawagan niya si Moira para humingi ng tulong. Sinunda naman ni Eric si Dax. Hindi alam ni Dax na nasa likod niya si Eric. Narinig ni Eric na tinawag niyang Mrs. Tanyag ang kausap nito. At ang mga sinabi ni Dax na sobra-sobra na ang ginawa kong tulong para sa inyo para maabsuelto kayo sa binanyo. Ipinagtaka naman ito ni Eric kaya naisip niya na isa si Dax sa mga kumidnap kay Don Pepe. Ikinagalit naman ni Moira ang pagtawag ni Dax sa kanya at tinanggihan niya na tulungan ito. Walang nagawa si Dax dahil binabaan siya ng tawag ni Moira. Bumalik si Dax sa loob ng hindi alam kung paano ang gagawin, habang si Eric naman ay naisipan tawagan si Robert para sabihin ang mga nalaman niya. Samantala sa presinto, binawi lahat ni Nerissa ang mga sinabi niya na si Moira ang lahat ng may gawa sa pagkidnap sa papa nila. Kaya ikinagalit ito ni Robert at Giselle. Hindi sila makapaniwala na naabsuelto si Nerissa dahil hindi napatunayan na totoo ang mga sinasabi nito sa kanila. Kaya pati pulis ay wala din nagawa. Ikinadismaya ito ng magkapatid na si Giselle at Robert at tuluyan na itong pinakawalan. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Robert at agad niya itong sinagot. Ipinagtaka naman ni Robert kung bakit tumawag si Eric sa kanya. Sabi ni Eric na nasa presinto siya dahil nabangga ang sasakyan niya. Sabi ni Robert na kailangan mo ba ng tulong? Sabi ni Eric, hindi. Narinig ko kasi doon sa nakabangga sa akin na parang kilala niya si Moira at tinulungan daw siya nito para maabsuelto sa nangyari sa binan niya. Ikinagulat ni Giselle at Robert ang sinabi ni Eric at kinutuban si Giselle na tauhan nga ito ni Moira. Sabi ni Robert na kung pwede niya itong huwag paalisin. Sabi ni Eric na susubukan ko pero mas mabuti na pumunta na kayo dito, kaya agad naman ibinigay ni Eric ang address at dali-daling umalis si Giselle at Robert. Samantala sa presinto, habang hinihintay ni Eric ang pagdating ni Giselle at Robert, hindi pumayag si Eric na umalis si Dax hanggang hindi niya ito nababayaran. At maya-maya ay dumating si Robert at Giselle. Agad niyang tinanong si Eric kung siya ba. Galit na hinablot at tinanong ni Robert si Dax kung may kinalaman ka ba sa pagkidnap ng papa ko. Ikinagulat at nanlaki ang mga mata ni Dax nang makita niya si Robert. Hindi siya agad makasagot dahil hindi niya akalain na magkukrus ang landas nila. Sabi ni Dax, anong sinasabi mo? Sabi ni Robert na huwag mo nang itanggi na may kinalaman ka dahil narinig ka ni Eric na kausap mo si Moira. Isa ka ba sa kasabwat ni Moira at kumidnap kay papa? Nanginginig si Robert sa galit dahil patuloy pa din sa pagtanggi si Dax na may kinalaman siya sa nangyari sa papa nila. Habang si Giselle ay galit na din kay Dax. Hindi alam ni Dax kung paano ang gagawin niya. Kung magsasabi na ba siya ng totoo dahil sa ginawa sa kanya ni Moira, natanggihan siyang tulungan. Sabi ni Dax na kailangan ko ng abogado ko bago ko ibigay ang mga sagot sa mga tanong ninyo. Magsasalita lang ako kapag kasama ko ang abogado ko. Pumayag si Robert sa gusto na Dax at sinabihan niya na ito na bukas ay babalik kami para sabihin mo ang nalalaman mo sa harap ng abogado mo. Hindi naman kumibo si Dax. Iniisip niya na kailangan niya makausap si Moira dahil kailangan niya ng abogado. Hindi na nakalabas ng presinto si Dax dahil hindi niya nabayaran si Eric sa nabangga niyang sasakyan. Kaya ikinulong muna si Dax. Pagkaalis nila Robert ay agad tinawagan ni Dax si Moira para humingi ng tulong dahil makukulong siya ngayon at kailangan niya ng abogado bukas dahil nalaman na nila Robert na isa siya sa kumidnap kay Don Pepe.
Sinabihan niya si Moira na kapag hindi mo ako tinulungan ngayon ay idadamay ko kayo ng anak mo at sasabihin ko na ikaw ang mastermind ng lahat. Ikinatakot ni Moira ang banta ni Dax sa kanya dahil alam niya na ito ang magiging katapusan nila ni Zoe kapag nagsalita si Dax. Agad naman sinabihan ni Moira si Dax na magpapadala siya ng abogado niya bukas at ibinaba ni Moira ang tawag niya. Samantala, pinuntahan naman ni Moira si Nerissa para kausapin kung bakit siya nagsalita na siya ang mastermind ng lahat. Humingi naman ng pasensya si Nerissa kay Moira na nagawa lang niya yun dahil naipit na siya at ayaw niyang makulong. Sabi ni Nerissa na Moira, kaibigan mo ako. Alam mo na kahit sinabi ko yun ay binawi ko naman lahat ng sinabi ko sa pulis. Kaya naabswelto ako. Alam mo na kahit anong mangyari ay hindi kita ilalaglag. Si Dax, gaano ka nakakasigurado sa kanya? Ano ang pinanghahawakan mo na hindi magsasalita laban sa'yo? Paano kung siya ang lumaglag sa'yo at sabihin niya ang lahat ng nalalaman niya? Hindi alam ni Moira kung ano ang sasabihin niya dahil natatakot din siya na kapag nagsalita si Dax, magiging katapusan na nilang mag-ina at tuluyan na silang makukulong. Sabi ni Moira na hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ko hahayaan na magsalita si Dax at gagawin ko ang lahat para hindi siya magsalita. Samantala sa Apex nalaman ni Zoe ang nangyari kaya agad niyang pinuntahan si Moira para itanong kung ano ang nangyari. Sabi ni Moira na nahuli nila si Dax at nakakulong siya ngayon. Kailangan niya ng abogado bukas dahil babalik sila Robert para kausapin siya. Natataranta na si Zoe dahil natatakot na siya na malaman na nila ang totoo. Umiiyak si Zoe dahil ayaw niyang makulong. Sabi ni Moira na huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para hindi mangyari ang iniisip mo. Pero bukas kailangan mong sumama sa Daddy Robert mo sa presinto para makibalita kung ano ang sasabihin ni Dax sa harap nila Robert at Giselle. Naalala kasi ni Moira na may gusto si Dax kay Zoe. Gagamitin niya si Zoe para mapigilan niya kung ano man ang sasabihin ni Dax, kaya pumayag naman si Zoe. Kinabukasan ay ang araw na babalik sa presinto sila Giselle at Robert para sa muling paghaharap nila ni Dax, ang taong makakapagsabi sa kanila ng katotohanan. Nakita ni Zoe ang Daddy Robert niya kaya nakiusap si Zoe kay Robert kung pwede siyang sumama sa kanila dahil gusto niyang makita ang taong kumidnap sa lolo niya. Wala naman nagawa si Robert kaya isinama niya si Zoe. Sa presinto ay dumating na din si Giselle at nagulat siya nang makita niya na kasama ni Robert si Zoe. Sabi ni Giselle, bakit kasama mo si Zoe? Sabi naman ni Zoe na gusto kong makita ang taong kumidnap sa lolo tita. Tumingin lang si Giselle kay Zoe. Alam ni Giselle na wala siyang tiwala kay Zoe. At pumasok na sila sa kwarto kung nasaan naroon si Dax at ang abogado nito. Nakita ni Dax si Zoe at napangiti ito pero kabado naman si Zoe nang makita niya si Dax dahil kinakabahan siya sa maaring sabihin ni Dax. Umupo na sila at maya-maya ay tinanong ng pulis ang abogado ni Dax kung handa na bang magsalita ang kliyente mo. Tumingin naman si Dax sa abogado at tumango ito, tanda na magsasalita na siya. Maya-maya ay nagtanong si Giselle kay Dax, isa ka ba sa kumidnap kay Papa? Sumagot si Dax na oo, isa ako sa kumidnap sa tatay ninyo. Ikinagalit ni Giselle at tinanong niya si Dax kung bakit nagawa nila ito sa papa nila. Ano ang naging kasalanan niya sa'yo? Habang si Zoe ay kabadong-kabado dahil sa pag-amin ni Dax na isa siya sa kumidnap kay Don Pepe. Sa galit ni Giselle, napatayo ito at sinabihan si Dax na may isa pa akong tanong, wala ka na bang ibang kasabwat? Hindi agad nakasagot si Dax at napatingin siya kay Zoe. Nakikita niya si Zoe na takot ito at ayaw niya itong idamay dahil may pagtingin siya dito. Habang si Zoe naman ay kinakabahan sa isasagot ni Dax. Sabi ni Dax na wala kami lang ni Balahadja ang kumidnap sa papa niyo. Napaiyak si Giselle dahil alam niyang hindi nagsasabi ng totoo si Dax. Sabi ni Giselle na sinungaling ka, alam kong pinagtatakpan mo si Moira. Sabihin mo ang totoo. Kung sino ang kasabwat mo, hindi naman sumagot na si Dax kaya napaiyak na lang si Giselle. Nakahinga naman ng maluwag si Zoe dahil hindi nito sinabi na kasabwat silang mag-ina. Nakakasigurado kaya si Moira na hindi magsasalita si Dax? Ano ang gagawin nila Giselle at Robert para mapaamin nila si Dax? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.